sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay sa amin dito sa programang Trending Ngayon. Hello Philippines! Hello world! Tayo na lang pwede ba magsabi nun? Ayan, kami po ang inyong makakasama sa 1.5 oras dito sa programang Trending Ngayon. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras na balitaan, kwentuhan ng mga malalaki at trending na balita sa bansa, sa labas ng bansa at pati na rin sa social media na mayroong kakaibang istorya at yung iba naman ay kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. At syempre, alam niyo po ba, sa bayan din po tayong napakikinggan, segue. Sa bayan tayong napakikinggan dyan sa DWIZ Dagupan, Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jansan, 95.1 Home Radio Naga, at 92.3 Home Radio Legazpi. At napapakinggan rin tayo partner sa DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga. At syempre, kung nais niyo pong magbahagi ng inyong opinyon ay mag-text lamang po sa 0999-3766768 at pwede rin kayong mag-comment dahil live na live tayo dyan sa ating Facebook page na DWIZ 882 at YouTube channel. Yan partner, maaari rin nila tayong bisitahin sa ating website na www.dwiz882am.com. At syempre sa ating TikTok account na DWIZ News. Ayan, DWIZ News 882. Ayan partner. At syempre sa mga may gamit naman po na iOS at Android phone, pwede nyo pong i-download ang aming DWIZ app para lagi kayong sa amin dito. Lagi kayong updated sa mga trending at iba pang mga trending happenings at mga balita all around the metro and world. Ayan, partner. Pero bago tayo magsimula, ay batiin muna natin dahil nalalapit na. Ay, hindi lang nalalapit na dahil isang araw pa. Di ba? Ay, Mother's Day na, araw ng mga ina. Yan, partner. Yan, partner, batiin mo na kung may mga babatiin ka dyan. Partner, gusto kong batiin ng advance Happy Mother's Day ang aking mommy na si Maria Elvira Perez Valle, ang aking lola na si Elisea Valle, ang aking mga tita sina Tita Maria Teresa and Meg Galen de Vera. Happy Mother's Day din kina Tita Vina Marie Valle at Tita Esperanza Igar. At pwede ba nating partner kalimutan ang mga ina sa ating himpilan? Syempre partner, sa pangunguna ng ating news director na si Ma'am Judith Estrada Larino, ang mga mothers natin dyan sa CA, syempre nandyan si Miss Yasmin Pantalion, si Maze Alinio Dayon, si Maika Siriaca at si Abby Alinio Angeles. Ayan, Happy Mother's Day din. Advance talaga tayo dito. Happy Mother's Day kay Luz Domino dyan sa Tobog Wasalbay, kay Maria Rebecca Locsin dyan naman sa QC, Lali Ricasio sa Bicol at kay Leia Domino. At sa tita ko naman na nasa Washington, hello, kay Imelda Domino at kay Mavi Salazar dyan naman sa Batangas at kay Doris Domino. At syempre sa ate ko, ayan, Happy Mother's Day. See you in a bit. See you in a bit. Yes. See you later. Ayan. At syempre Happy Mother's Day din kay Ea Garcia, Angel Sancho at Esa Boadilia. Ayan, Happy Mother's Day. Ayan, babatiin din natin partner yung mga nasa Facebook Live natin at sa ating 14,000 viewers. Nandiyan si Glyceria Pugaw Pakaira. Good afternoon, Mara and Rashid. Thank you so much. At kay Angelo Redaha, magandang gabi po Ate Rashid. At Ate Mara, happy long weekend. Stay safe. God bless from Malolos, Bulacan. Ayan, batiin natin yung mother ni Angelo, si Nanay Emma Redaha. Happy Mother's Day po sa inyo.
At kay Henrico, ayan. Kay Agustina Nolasco at kay Rex Espiritu, ang Team Bulacan. Ayan. Hello sa inyong lahat. Ayan nga, ay, nanay niya din daw, oh. Happy Mother's Day, advance po. Happy Mother's Day kay Sally Panlilio. Mami ayan. po ng ating... Tsaka kay mami ni Angelo. Mami po ng ating Nakakalimutan. CA na si Isha Panlilio. Oo, ayan. Happy Mother's Day. At sa asawa ni Sir Fred Velamala. Talaga, bias talaga itong natin piloto ngayong araw na to. Pero Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, ina, mami, at dakilang ina dyan. At single parent, syempre, kahit mami at daddy ka pa, ayan. Oh, happy Mother's Day daw sa girlfriend. Oo. Ay, sa mami, ni girlfriend. Happy Mom's Day daw sa girlfriend lang. Ay, advance ba to, Kuya Je? Ay, hindi pwede. Hindi ba. Pero Happy Mother's Day din dun sa mga mami. Sa mommy na may baby na at saka sa mommy na mga nag-expect kasi yung iba At soon to be mommy. Mother's Day lang para sa mga may baby na. Totoo. Pero kung ikaw, nagke-carry ka ngayon ng baby, Happy Mother's Day sa'yo. Ayan, advance Happy Mother's Day sa mga magiging ina pa lang. Ayan. Yan, partner, pahabol, bumabati rin sa atin dito sa Facebook Live natin. Si Rolando Cotoner, magandang hapon po. Ayan, thank you. Ito kasi yung piloto namin nagpapaano ng iyak ng baby. Ayan na, nagwawala na tuloy. Ayan, advance Happy Mother's Day po sa lahat. Sa mga single parent na daddy or mommy, Happy Mother's Day pa rin sa inyo. Sa mga daddy na nagtumatayong mommy, Happy Totoo. Mother's Day din sa inyo. Totoo, Happy Mother's Day. Siyempre kasi hindi kami makakapag-ano sa linggo dahil nga malapit na ang halalan at hindi lang malapit dahil sa Lunes na yan. Kaya kayo maging mapanuri, mapamatsyag. Saka partner, may tututukan sila sa atin ng special coverage ng eleksyon. Dito lamang po yan sa DWI. Na magsisimula? Magsisimula. Mamaya yata. Mamaya. Magsisimula na ata mamaya yung special coverage natin. Ayan. Kaya abangan ninyo ang mga pasabog namin dito sa Himpilang May Todong Lakas. Dito lang yan sa DWIZ. At syempre, dahil nga programa natin ay programang trending ngayon, ay partner, unahin na natin to. Ito nakakatuwa dahil isa siyang barista, pero pinurso niya or itinuloy niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling coffee shop. Pero partner, iba to. Dahil tayo dito sa trending ngayon, mga kakaibang storya ang nais natin. Isa siyang barista dati, pero ang itinayo niya ay hindi coffee shop. Alamin natin yan dito sa... Ikwento mo na yan, partner. Sa kwento na ako ito. dyan. Eto nga, partner, viral ngayon ang ginawa ng isang barista sa isang sari-sari store kung saan tinransform niya ito sa isang milk tea shop. Ang former barista na si Jessica Averion, kasama ang kanyang asawa kaya supportive naman ang asawa niya na si Manny ay napag-isipan na ituloy ang kanilang pangarap na magbukas ng sariling business. Naalala ko to si Manny kasi yung di ba? Yung daddy ko? Ay, hindi. Ano? Yung, kasi di ba, kahapon din nag-uusapan natin yung aso kahapon. Jinky. Di ba? Oo. Pero eto nga, partner. Ang former na barista na si Jessica Averion, kasama ang kanyang asawa na si Manny ay napag-isipan na ituloy ang kanilang pangarap na magbukas ng sariling business. Ayon kay Jessica, nag-isip umano sila ng kanilang pwedeng i-business kahit nasa bahay lang dahil nga may COVID-19 pandemic pa rin tayo, ay nais nila yung parang home base lang na pwedeng pagkakitaan pa rin. Sinabi ni Jessica na naisip lang nila na kanilang i-open na business ay kung saan sila magaling at kung saan sila may alam. Correct. Totoo naman talaga, pag nagtatayo ka ng isang kala mo talaga entrepreneur. Pero syempre, totoo yan dahil alam mo, sa pagtatayo ng business, hindi lang yan basta-basta eh. Hindi lang yan go dahil gusto mo, dahil ito yung trend ngayon, dahil ito. Diba? Kailangan din yan pag-isipan mong mabuti. Alamin mo yung pros and cons ng pagpapatayo ng sariling business. Kasi totoo yan, partner. Kasi yung tita ko nga, may sarili siyang business, pero hindi na manage ng maayos. Oo. Kaya medyo hindi naging maganda yung takbo.
Pero darating talaga tayo dyan sa mga bagay na yan. Kasi may mga kakilala din tayo na business owner na nung una ay lumagapak. Pero hindi sila nawala ng pag-asa at itinuloy pa rin nila dahil alam nilang magiging successful yun. Sabi nga nila, tignan mo yung future. Huwag mong tignan yung mga times na lumagapak ka or nawala yung business mo o yung hindi nag-success in parang isang beses na tinayong parang hindi siya nag-succeed. Kaya parang ang inisip na lang nila na what if kaya pag itinuloy natin ang itinuloy, masipag ka lang at may tiyaga ka lang, talagang nasa sayo na yan kung paano mo i-handle ng maayos, di ba? At saka dati kasing barista, sino nga yung natin? Yung babae? Si Jessica. Si Jessica kasi dati siyang barista. So most probably, naging passion niya talaga yan. So partner. Dapat yun nga, partner. Ang ganyan kasi sa business, business. Oo. Totoo yan. Entrepreneur. Hindi, pero kasi di ba, syempre, pag nagtatayo ka ng business, pag-iisipan mo, dapat yung ginagawa mo, something na gusto mo talaga. Kasi pag yung bagay, pinilit mo lang na, business to kasi malakas to ngayon, pero hindi ko to passion, hindi ko to gusto. Dadating ka sa point na, nakakatamad kasi, hindi ko naman to gusto. Kumikita lang ako, pero nakakatamad na kasi hindi ko gusto. Ganon. Kaya nakakatuwa kasi, hindi man pagbabarista ng kape, tinurn naman nila yon sa milk tea shop, di ba? At least trend pa din at talagang partner naging maganda. Eto na nga partner, matagal nang nais kasi ni Jessica na magbukas ng sariling coffee shop. Simula nang magtrabaho siya bilang barista ng mahigit 5 taon. Ang tagal din, di ba? Oo, partner. Nagamay niya na rin ang pagiging barista dyan, no? Totoo, partner. Ngunit nag-request umano yung mga neighbors niya, yung mga kapitbahay ng iba't ibang drinks. So, eto naman si Jessica at saka si Manny, talagang nag-isip sila nung papatok talaga sa madlang people. Yung uso bagay. Sa kapital na 3,500 pesos, nagbukas si Jessica ng sarili nilang milk tea store. Teacups ang pangalan nito. Sa lumang sari-sari store ng kanilang in-laws sa tabi ng kanilang bahay. Malapit lang. At least hindi na pupunta ng ibang lugar para lang magbenta ng milk tea or mga coffee, di ba? Tsaka maganda yung ganyan, partner, kasi isa yan sa mga titignan mo pag nagbi-business ka kasi yung place, di ba? Yung renta mo dyan, mababawi ba yung renta dun sa mga kikitain mo? Pag yan, may sarili kayong place sa in-laws mo, hindi, kung pabayaran man yan, hindi na ganon kabigat. Kung pabayaran man, hindi yan maghihingi ng advance deposit. Kasi kamag-anak. At saka malapit lang sa bahay nila. Kumbaga accessible dun sa kunyari kung may anak man siya, hindi hassle sa pagpunta, di ba? Madali lang puntahan. Yun nga, partner, nang makilala ang kanilang business na pagdesisyonan nila na magdagdag ng sariling flavor sa kanilang mga ibinebenta. Ito nga ipinapakita natin sa ating Facebook Live at sa aming YouTube ang iba't ibang flavors. Tulad na lang ng Nutella, Oreo, White Rabbit, Reese's ba tawag doon? Reese's. Reese's. Dun nga, nakita ko. At saka Magnum. Kung saan ito talaga ang tinangkilik ng mamamayang Pilipino. Wow, mamamayang Pilipino, ang madlang people. Alam, partner, mahilig kasi ako sa mga ganyan. Lalo na pag iced coffee, ganyan. Pero pag milk tea, gusto ko yung may yung black pearl. Yan. Kaya mahilig akong mag milk tea. Ikaw ba, partner? Oo, partner, pero isang brand lang kasi ng milk tea yung iniinom ko. Letter M ba yan? Ha? Ay, iba. Hindi, letter G. G. Minaf mo pa. Oo nga, kasi yun lang yung iniinom ko. Kasi parang wala. Gusto ko kasi pag milk tea, sinabi milk tea, gusto ko lamang yung gatas kesa sa tsaa. Sila kasi meron silang house special na gatas na gatas. Ay, taray. Ako naman letter M. Yun ang favorite mo. Hindi kasi ako doon, partner. Pero tinatry ko yung bawat milk tea shop. Kasi tinitignan ko kung kino-compare ko kasi. Pero hindi naman, iba-iba naman kasi ng style kung paano gumawa. Correct. Pero ako kasi ganun. Parang naku-curious ako kung paano gumawa yung ganitong brand, ganito. Kaya, kung ano ba pinagkaiba nila? Talaga bang may difference? Tsaka mahilig ako sa chocolate din. If ever, ikaw, ano yung gusto mong maging business? Business? Siguro, partner, damit. Kasi
Kasi mahilig ako sa damit. Damit talaga. Oo, pero kasi ang nakikita ko sa damit, may mga pros and cons din yan. Bago ka magtayo ng mga boutique, Oo. 'di ba? Kasi syempre, na ngayon yung mga damit kahit kahit saan na nagbebenta, oo. 'di ba? Kaya pinag-iisipan talaga namin. Pero yung mami ko kasi, nagbebenta siya ng puto at kuntsinta. Ay, sarap. At sariling gawa niya talaga, handmade. Mas bagay yan dun sa Yema. Ayun, partner! Di ba? Entrepreneur din Oh, pala diba? ako, di ba? No, kasi may mga, mga sideline, kumbaga. Yan si Engineer Jeric Barreto. May sideline din sila yan ng kanyang partner. Kaya, maganda rin talagang magtayo ng sariling business. Pero ay isipan mo talaga ng mabuti kung paano mo i-handle at talagang hands-on ka dapat. Dahil hindi lang yan magpagawa tayo ng ganitong Tapos business. after nun, okay na, meron Oo. Hindi mo makikita yung cost nung nailabas mo doon sa cost na nakukuha mo. Correct. Ganun talaga, wow, business mo. Naku, may kilala ko Ano? nagbe-bake. Pero Oo. hindi ko pa pangalanan, partner. Oo. Nagbe-bake siya, tapos nire-release niya na yung mga binibake niya, nabibigay niya na. Tatanungin siya ng mga nag-umorder, magkano ba to? Nakikinig ba siya? Oo. Tinatanong, magkano ba to? Ay, hindi ko pa nakikwenta. Oo. Mali yun. Totoo, maling-mali. Kasi tatanungin niya ba tayo, tayo talaga. Tatanungin niya din yung mga bumili sa kanya. Okay lang Hindi, ba? titignan ko muna Oo. kung magkano lahat. Tapos, tinitignan na tayo na masama. Naku, mamaya. Naku, hindi yung tatawag sa mga patroller. Pero, pero hindi naman natin pinangalanan. oo, wala kami sinabi na ay yung pangalan. Ay, naku na, partner! Parang nabanggit na, pero hindi mo na natin sasabihin na panlilyo yung... Ay, Wala tayong babanggitin. Huwag natin silang bigyan ng clue. Basta yung kakilala po namin, ganon. Oo. Ang magaling po siya kasi nagbe-bake talaga siya. Kung baga, business yun, di ba? business yun. Pero yun, pag costing na Kailangan mo talagang kaya I to the P. True. Kailangan mong alamin kung magkano yung nilalabas mo. Ayan na, nag-react na. Ayan na nga, mahirap daw mag-math. Kaya ka tayo communication Oo. Kasi nga, Pero- walang math daw sa communication. Parang meron naman Oo, no first year. Basic nga lang. Pero yung basic math nila, Hihinga ka na lang din talaga ng malalim. oo, totoo. Pero yun nga, partner, yung pinag-uusapan natin ng mga business, talaga namang tinangkilik naman talaga. Yung business nila, Jessica. Yan, sila Ma'am Jessica at si Sir Manny. Parang, alam mo, partner, maganda dito, hindi lang milk ang binebenta nila at saka hindi lang coffee. Dahil sa mga mahilig po sa scramble, ayan, partner, isa din ito sa kanilang recipe. Ay, scramble na milk tea? Oo, partner, may pagkaganong twist. style. Twist. Kaya siguro sinabihan sila nung mga neighbors nila. Alam nyo po yung yung binibenta nyo po na mga iba't ibang flavors ay kakaiba dun sa mga regular na natitikman nila sa iba't ibang milk tea shop. Kaya maganda rin na talaga namang i-explore. Or kung barista naman ng 5 years, ewan ko na lang Kumbaga talaga, kasi di ba? Ikaw mismo, marunong, kaya yan, isa rin yan sa factor, hindi lang passion mo. Hindi lang Dapat passion kahit talaga. paano, alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi partner kami, nagkaroon kami ng parlor, nagkaroon kami ng salon. Ngayon, dyan pala, yung mga pumapasok, minsan, iniiwanan ka bigla. Ngayon, syempre, pag hindi ka marunong, wala kang choice. Mag-hire ka ng iba, hindi mo pa naman natatry, ganun. So, yun, dun ko naisip na pagka pala magbi-business ka, kung ano yung gagawin mo, if it's something to do with work, it has something to do with working, ganun, na para sa... yung yung something na may product kang gagawin, merong may service, yun pala yung term, may service, may customer service. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, marunong ka gawin kung ano yung ino-offer mo. Totoo yan, partner. Kasi yung tita ko nag-open din ng salon. So, dahil nag-open siya ng salon, parang sa TESDA kasi may ganun sila eh. Yung ganung style Sa ng NC2 ata yan, Oo, TESDA, partner. So, nagtrabaho din naman siya sa mga parlorista na kilala din naman. May certification kasi Oo, for, partner. ano yan, may tawag doon. Oo, may tawag basta doon sa pero TESDA hindi yun, ko lang short sure course kasi siya. pero doon nakapaloob yun. Dapat talaga pag nagbi-business ka, alam mo din yung ginagawa mo. True, Alam mo yung sinaserve mo na service dahil
paano mo matuturuan yung mga hinar mo kung mismong ikaw sa sarili mo hindi mo lang alam mo lang mag-manage pero hindi ka marunong talaga mag-handle ng mismong business. Diba ganun yun, partner? Kaya sabi ko nga ganon, sabi ko hindi lang na-handle ng maayos pero marunong naman kaya lang yun nga yung sinasabi ko, yung pros and cons dapat nakikita din nila sa pagtatayo ng business dahil ganun yun di ba? Di ba, engineer? Di ba? Yung Mango Grahams natin dyan. Baka naman. The best Mango Grahams yan. Iba talaga to. Yun nga, partner, maliban nga sa milk tea at saka sa mga coffee na inilalabas nila, ina-offer nila, ay meron na rin silang snacks. Kasama na dyan ang fries at takoyaki. Alam mo, trending din tong takoyaki na to, partner, di ba? Actually, talagang pinipare siya lagi sa milk tea. Oo. Parang meron nga yung isang entrepreneur talaga na kilala dito sa Pilipinas, di ba? Ano siya, meron siya, parang from fragrance na business niya, nag-jump siya sa takoyaki and tea. Tapos yun yung name nung ano niya. Alam mo, partner, nagbenta ako niya nung college. Alin? Ay, ng takoyaki. Pero ano lang siya, kapitbahay siya ng ate ko sa Olongapo. Tapos, dun sa Subic kasi, dun ako nag-work as a factory worker. Nung nag-aral ako ng college, nagbabakasyon ako sa ate ko. Nagbebenta kami ng takoyaki. Pero ako lang yung nagbibigay ng doon lang ako nilagay. Ewan ko, bakit din? Pero marunong naman ako magluto. Yung mga prito. Hindi. Pero yung luto ng takoyaki, yung nilalagay. Oo. Natry ko, pero hindi ko na ginawa ng fully talaga. Talagang effort. Kasi ang effort talaga. Oo. Hindi naman, partner. Ang effort din kasi pala gumawa ng takoyaki. Doon ko na-realize na may sarili silang, ngayon kasi may binibenta na sa mga online yung parang hahaluin na lang tapos ilalagay na mismo. Tapos may mga nagbebenta na rin ng mga yung parang sa samgyup pero yung sa takoyaki yung mismong mga bilog-bilog na ganyan. Yung gawaan lang talaga. Oo. Kaya ngayon, partner, nung nagbenta kami ng takoyaki, nung nagsa-sideline ako doon sa Olongapo, ang ginagawa nila, kailangan pala talagang iniikot. Tapos every side, parang 4 times, parang ilalagay nila yung first layer, tapos second layer, tapos third layer, tapos fourth layer, para mabuo yung bilog. Ang hirap din pala. Oo, partner. Kaya talagang, yung parang stick lang yung ginagamit. Kailangan talagang tutok ka lang din daw. Hindi ba tumatalsik yun? Hindi, partner, kasi ang nilalagay nila, oil lang. Parang ginaganon na lang din nila. Parang alam mo paggawa ng pancake. Parang ganon, pero hindi siya, parang ganon. Pero hindi siya ganon, no? Pero parang something na may touch ng ganon. Kasi yung nilalagay lang nila, parang oil. Tapos, saka silang magbubuhos nung parang, yung maliit na, Yung parang hindi ko explain kasi na maayos niya. Oo, para malagyan yung bilog-bilog na ganon. Yung parang arena na melted. Oo. Kaya sabi kong ganon, ang hirap din pala. Pero alam mo, pinapartner nga doon dati, it's either parang siomai style It's either gulaman or milk tea nga. Kaya siguro sinama nila sa menu. Actually, diba? Gulaman kasi yung original, yung pinakauna ko natikman na takoyaki, bata pa ako sa SM. Gulaman lang talaga yung side nila. Oo, di ba? Hindi pa uso kasi yung milk tea that time. Parang lately lang naman Tsaka ikaw ba, pag milk tea ba, tsaa lang talaga yung iniinom mo or ano? Hindi, I mean kasi 'di ba, bago na uso yung milk tea, yung iba kasi hindi nagtsatsaa, pero nagmi-milk tea sila at isa ako doon. Oo, partner, kaya parang iniisip ko, paano kaya ang galing nung mga nakaisip, kumbaga, ng milk tea na uso naman ngayon, pero hindi po advisable na mag-milk tea everyday. Everyday kasi hindi maganda sa unless kagaya po tayo ni Rashid na afford po mag-milk tea everyday. Ay, hindi na. Grabe. Hindi, partner. Hindi na, minsan lang. Pero ngayon, partner, ang tagal ko nang hindi nakakapag-milk tea kasi iniiwasan ko. Sino ka dyan? Hindi, pero yun nga. Ako kasi, paano ba? Hindi kasi ako ma-coffee na tao. Ako kasi ma-coffee ako. Pero, ang weird ko, kasi hindi ko gusto yung hot. Gusto ko yung cold. Iced coffee. Yun. Kasi ako, if papapiliin ako between
tea or coffee, I choose tea. I choose coffee. Pero pero hindi talaga yung legitimately na umiinom ako ng tsaa every morning or every night. Di ba ganun kasi sa Chinese if I'm not mistaken, no? Ganun sa Chinese, di ba? Ganun sa Chinese, yung parang tsaa nila, yung ganun-ganon, ganyan. Yung parang nasa may, takure, pag kwentuhan ng mga marites, ganun yung ano nila, tsaa, di ba? Kaya natutunan ko uminom ng pure na tsaa lang nung nasa Abu Dhabi. Mami ko kasi mahilig talaga sa tsaa. Kasi sa Abu Dhabi, kahit ang init na doon, 50 na, 50 degrees na doon, tsaa ang mga tao. Oh? Oo, natutunan. Parang hindi ako ready sa Abu Dhabi. Yun ang natutunan ko doon. Tsaa ka talaga. Kasi wala rin kape sa mga stalls doon. Oh, wala Starbucks. May Starbucks, pero like kung halimbawa, nag-work ka doon. Tapos yung mga parang cafeteria doon, hindi sila nag-offer usually ng coffee. Ang tawag sa tsaa nila is karakti. Karakti. Chai karak. Oo. Chai karak. Chai Yun karak. yung tawag. Kahit saan ka pumunta, kahit sa mga parang 7-Eleven na nila, stand, though ang tawag doon is bakala. Sa mga bakala, nag-offer sila ng ganun. Chai karak, that is 1 dirham. So, 13 pesos dito sa atin. 13? Ang mura naman. Mura, pero masarap kasi yung chai karak na yun, tsaka siya na talagang ginagawa nila na pure ha. Hindi yan yung tea-bags. Tapos, may water. Siyempre may water yun. Hindi, pero may may gatas na rin yun. Milk tea na yung chai karak na yun. Pero hot. At saka kahit anong oras, kahit anong araw, kahit gaano kainit o gaano parang hindi ko kaya yan, partner. Yan ang ino-offer nilang inumin. Mas mabili yan kaysa sa tubig. Uwe? Ang galing naman. Pero ako talaga, I'm not into tea. Not pure tea. Pero milk tea pwede. Oo, milk tea. Kasi feeling ko, pag hinalo na siya, parang yung mga nagbebenta kasi ng milk tea, hindi mo na talaga malalasahan yung pure. Kasi syempre, meron na kaya nga milk tea, di ba? May halo na, kumbaga. Oo, pero ako kasi mas prefer ko na mag-ice coffee. Oo, kaysa sa mainit na kape. Hindi ko din alam kung bakit, siguro ganun din kasi minsan hindi maganda yung nararamdaman ko pag hot coffee. Pero hindi tayo sa mga mahilig talaga ka magkape kasi yung ate ko, grabe magkape 3 times a day. Pero hindi maganda yung partner kasi marami dito partner dito sa newsroom natin. Mga nananalaytay sa dugo nila talagang kape. Ayan, si Engineer Fred. Hindi, wag na tayo lalayo. Doon na tayo sa malapit, di ba? Si Engineer Fred. At ang baso niyan, hindi pang isang tao, kundi pag dalawa. Ganon talaga, papunta na sa bowl. Di ba? Kaya ganyan, wag yan eh. Masarap tsaa daw sa Afghanistan. Nakapunta ka na? Sino yun? Sino? Feeling ko ganun din Sino? kasi medyo... Ay, taray, nakapunta ka na, Jello. Oo. Tourist kasi yan sa Afghanistan. Ito naman sa Abu Dhabi. Ako dito lang ako sa Pilipinas. Lasang lasang alikabok. Ay! Narinig ka na ba? Baka fake news yan. Ako, hindi tayo mag-tolerate ng fake news hindi po kami nag-ano ha, kasi sinabi lang yan ni Angelo. Pero hindi ko na sasabihin niya apelyidong Baino. Oo. Hindi na natin mabanggitin na siya yung Socomed natin ngayon. Oo. Pero hindi naman natin alam kasi siguro baka natikman nga ni Jello. Hindi kanya-kanya sige, kasi go ng lang. perception. Siguro yung karak baka hindi nyo rin magustuhan. Baka feeling nyo rin lasang alikabok. Oo. Hindi siguro. Depende rin kasi magkakaiba tayo ng depende sa taste pagtikim. ng tao. Pagtikim ba? Ano yung panlasa? I mean, baka mabash tayo dito na Okay, partner, bago tayo magpatuloy sa ating mga kwentuhan, napunta na tayo sa business, napunta na tayo sa mga coffee at milk tea, ay babalikan natin yan. Siyempre, magbabalik po ang programang Trending Ngayon. Trending ngayon. Trending ngayon. At muli pong nagbabalik ang programang Trending Ngayon at kami pa rin po ang inyong kasama.
Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. At bago tayo magpatuloy sa ating mga viral at trending stories, ay babatiin ko muna, partner, may nagpapahabol ng pagbati ng Happy Mother's Day kay Asteria Roxanne Santiaga, Sanet at Joan Laguna. Happy Mother's Day din kina Angel at Ethel Bugaw, Lori Martinez, Joy Ignacio at Jeneline Bermejo. Happy listening din pala sa partner kina Ate Ping, Kuya Jun, ay kay Ate Jessica de la Cruz and family. At Happy Mother's Day kay Jessina Punay and Imelda Comora. From Joanne Punay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Advance Happy Mother's Day po. Yan, partner, babatiin din natin syempre ang mga humahabol dito sa ating Facebook Live. Nanonood sa atin si Ma'am Juday, si Miss Judith Estrada Larino. Hello, Ma'am. Ano lang, steady ka lang dyan, Ma'am. Chill ka lang. At partner, nandito rin ang aking friend na si Kevin Carlo Kyrie. Kanina pa siya nanonood mula nung nagsimula yung program natin. Hindi ito bumibitaw. Pabati daw sa kanyang girlfriend na si Rica May de Felix. Hello, magandang gabi na, no? Magandang gabi. Hindi pa naman Happy Mother's Day dito, ah. Oh, yeah. Eto, si Jam Tarayo, partner na ating kasama dito sa himpilan. Hello, mga sissy. Hello, sis. Ingat na dyan, ay matulog ka na. Porket weekend. Hello din po kay Tizen Roman. Sabi niya, hello there, Happy Mother's Day sa mga nanay, especially daw sa mga byuda. Happy Mother's Day po. Si Ma'am Nim Fadela, watching from Canada, o partner, we're going international. Yes, hello po. Si Ariam Sancho nanonood sa atin. Yung mami ko, partner, very supportive. Sabi niya, hi Rashid and Mara, ganda ng tandem niyo, more power to your show. Wow, thank you so much po. Good afternoon din kay Ador L. Cortez from Singapore. At syempre, ang isa pa nating kasama dito sa himpilan, si Miss Haya Ludivico, na mapapanood niyo kasama si Miss Jelly Mendez sa Balitang Todong Lakas tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Ayan, kaya maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito sa programang Trending ngayon. At syempre, partner, bago natin ipagpatuloy ang ating mga viral at trending stories, ay puntahan na natin ang mga balitang hatid ng ating Ronda at Metro Patrol. Ronda Probinsya. Dalawang shipment na may lamang marijuana, kush, nasabat sa Clark Airport. Dalawang kasiji, tiklo. Ang detalyeng yan ay hatid ni Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang hapon. Salamat sa inyong dalawa. Tiklo nga sa operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at kasama itong Bureau of Customs Clark operative sa itong dalawang consignee ng masabat nga itong high-grade marijuana kush shipment nang lumapag ito dito sa Clark International Airport noong April 22 taong kasalukuyan at idilatag nga itong entrapment operation sa dalawang consignee dito sa bisinidad ng Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Kinilala itong mga suspect na sina Clarence Isguera, 26 years old, ng Bayanan, at Jaime Jamie, 20 years old, ng number 20A Soldier Hills, kapwa sa nasabing syudad. Ang nasabing mga bagahe ay sabay na dumating sa Clark International Airport dito sa Pampanga noong April 22 mula sa Nashville, USA. Nakasaad sa dokumento nito na kapwa mga press sa tea leaves ang nasabing bagahe. Gaya ng ordinaryong proseso, dumaan ang nasabing mga shipment sa ultraviolet x-ray machine ng Bureau of Customs Clark kung saan nagduda na itong examiner. Muli itong ipinasuri sa canine sniffing dogs ng Philippine Drug Enforcement Agency, kaya lalong lumakas ang kutob nila na merong nakahalong droga ang nasabing bagahe. Dahil dito agad na nagpalabas ng order of seizure itong Bureau of Customs Clark upang isailalim nga sa physical examination ang nasabing shipment, at nakita dito yung dalawang nakaipit na plastic pouches o itong maliliit na bag na may lamang droga na nagkakahalaga ng 325,000 pesos. Dahil dito agad na binuo ng PDEA at BOC Clark ang entrapment operations laban do sa mga nabanggit na consignee ng bagahe at tiklo nga itong dalawa. Sila ay maharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 4 o itong importation of illegal drugs sa
sa ilalim ng Republic Act 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya, habang nasa kustodiya ng mga ito ng PDEA Central Office. Mula dito sa Gitang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, Simpila May Todo Lakas, DWIC. Maraming salamat, Johnny Gole, dyan sa Central Luzon. Samantala, tulong ng Philippine Army, hihilingin ng Bataan Peninsula Electric Cooperative. Detalye ng balitang yan ihahatid ni June Bringola. June? Hihinga ng pamunuan ng Bataan Peninsula Electric Cooperative o ng PENELCO ang tulong ng Philippine Army sa araw ng eleksyon. Ayon ito mismo dito kay Engineer Loreto Lery Maslito, ang General Manager ng PENELCO. Ito ay upang bantayan at protektahan ng mga sundalo ng Philippine Army ang mga transformers ng PENELCO sa iba't ibang presinto dito sa laliwigan ng Bataan. Ayon dito kay Marcelino, ito upang matiyak na hindi masasabotahe ng anumang grupo ang kanilang mga transformer sa panahon ng eleksyon. Pero bukas pa lamang inaasahan na darating na ang mga sundalo ng Philippine Army para ikalat sa ibang substation ng PENELCO sa buong laliwigan. Bukod sa mga Army, nilinaw pa rin itong si Engineer Marcelino na mananatili ding nakaantabay o nakabantay sa mga substation ng PENELCO ang kanilang mga tauhan. Ito ay para kagyatang makaresponde ang mga ito sakaling magkaroon ng hindi inaasang problema sa supply ng kuryente mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon. Sa ngayon, sinabi pa ni Marcelino, wala naman siyang nakikita nga problema para magkaroon ng aberya ang supply ng kuryente mula ngayong araw hanggang sa araw mismo ng botohan dito sa iba't ibang lugar ng laliwigan ng Bataan. June Bringola Nagula sa Impilime Todolcas, DWIC. Maraming salamat, June Bringola, mula dyan sa Bataan. Samantala, multipurpose building may papatayo sa Muslim compound ng lungsod ng Lawag. Ang detaling yan ihatid ni Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi din kasamang Rashid, kasamang Mara. Bago yung report natin, ay gusto ko po munang batiin yung mga kapwa nating Ilocano na nanonood sila ngayon sa trending ngayon. Pero nasa ibang bansa sila, si Mami Limpa, si Zoraida, si Jonaval at si September. Nanonood sila ngayon na kasamang Rashid. Ay, hello po sa lahat po ng nakasubaybay ngayon sa programang trending ngayon. Good evening po, good morning, good evening, good afternoon. Yes, kababayan natin mga to, mga Ilocano, nasa ibang bansa. Opo. Okay. Thank you. Okay, ang ating report sa ngayon ay kung saan inaasahang masisimulan sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo sa Muslim compound ng lungsod ng Lawag, ang matagal nang pinapangarap ng mga kasapi ng Ilocos Norte United Muslim Association o INOMA na multi-purpose building. Ito ay matapos na nalagdaan ang tripartite agreement para sa pagtatag ng nasabing proyekto sa pagitan ng pamahalaan panlalawigan sa pamagitan ni Governor Macho Marcos Manotoc, ang pamahalaan ng lungsod ng Lawag, at sa pamagitan ni Vice Mayor Attorney Vicentito Lasso at ang INOMA sa pamagitan ng kanilang Pangulo na si Ismael Ali. Ipiniwanag ng Pangulo ng INOMA na matagal pinapangarap ng kanilang grupo na magkaroon sila ng multi-purpose building na maaaring paglaruan ng mga kabataan at pagsasagawaan din nila ng kanilang mga aktibidad. Kaugnay nito, ipinaring niya ang kanyang lubos na pasasalamat sa gobernador sa pag-aproba ng pagbibigay ng pamahalang panlalawigan ng 4 na milyong piso para sa pagpapatayo ng nasabing proyekto at ang lungsod ng Lawag na nabigyan ng lote kung saan ito ipapatayo. Idinagdag niya na isa lamang ito sa mga napakarami na tulong na ibinigay ng pamahalang panlalawigan sa ilalim na o sa pamumuno ni Governor Macho Marcos Manotoc sa mga Muslim dito sa lungsod ng Lawag. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC. Salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos Norte.
Samantala, partner, dakuan na natin ang ating mga iba pang trending na Let's balita. go! Eto, partner, no? Sino daw ang may sabi na mahal ang magpakasal sa simbahan? Totoo naman, partner. Mahal naman talaga. Oo. Pero, sabi dito, we spent less than 35,000. Oh, so Wow. gumastos lang sila ng mababa lang sa Oo. mas mababa Kasi sa ang 35,000. usually na ginagamit sa pangkasal, kung hindi naman en grande, is 100,000 Oo, something. oo. Mga ganun lang. Yun na Wow, yung- nagpakasal na. Ano na yun, Alam mo minimum yan? na yun. Oo, yung minimum. tipid na yun, partner. Walang Pero prenup doon or daw sa ano. 35,000 na yun, hindi kasama ang wedding ring. So, sa 5 taon naming pagsasama, pangarap na talaga namin na maikasal sa simbahan. Which is siguro halos lahat naman. Totoo. Kahit sino siguro. Oo, pangarap sa simbahan. Yung iba kasi syempre gusto sa beach, gusto sa garden. Pero si Bangs Garcia, 3 beses ikinasal. Wedding niya sa... Wow, talaga. kabisado pala. Wedding sa simbahan. Oo. It's either sa civil ata yun, tapos sa garden, tapos sa beach. Garden, beach, Oo. civil, or church? Parang hindi ko alam kung saan ipapasok yung ganong wedding eh. Pero parang garden tapos beach pa. Magkaiba Ay, ang pa ganda ata naman. yun. So yun, sabi sobrang naiinggit daw sila. Nakakaingit naman kasi talaga yung mga nagbubunggahang kasalan. Yung iba may pa-TikTok pa. Totoo. Pero kami, ang nasa isip lang talaga namin noon, basta gusto namin sa simbahan mabasbasan ni Father kasama si God. Totoo. Walang entourage, walang magagandang bulaklak, walang abal, at wala nga rin daw choir partner. So ayun na nga, halos wala pang 2,000 ang binayad namin sa simbahan. Nasa kulang-kulang 2,000 lang din ang binayad namin para sa pag-aasikaso ng papel. Simula sa DIY invitations namin, sila mismo gumawa ng invitations. Hanggang daw na ako mismo ang gumawa. Salamat sa page na to kasi marami kang matututunan para i-handle ang wedding plans nyo. Kahit na gustong-gusto ko maranasan yung long gown na maraming beads, mas pinili pa din namin yung practical na lang since may maybe na din kami. Yan, may partner, baby. isa rin kasi yan talaga sa kino-consider minsan. Totoo. Pero nakakatawa. Lalo na pag to. may anak na. Oo, nakakatuwa to, partner, kasi 'di ba, pag gusto mo talaga magagawan at gagawan mo ng paraan. Sila ang pangarap lang nilang mag-asawa, makapagpakasal sa simbahan. 'Di ba? Oo. Pero alam mo, partner, ang ganda lang kasi nagiging practical yung mindset nila sa pagdating sa pag-ano ng kasal. Kasi may baby na sila, 'di ba? Pero yung ginawa nila para lang maikasal kasi hindi naman talaga sa akin lang siguro to, no. Hindi naman kailangan ng engrandeng kasal. Ang pinaka-importante diyan ay maharap kayo sa altar ng iyong mapapangasawa Tama naman. at makakasama mo sa pagtanda mo. Kasi gano'n naman talaga eh. Kaya ka nga nagpapakasal, hindi para magpabongga, kundi para maiano mo lang yung sarili mo dun sa taong gusto mong makasama habang Pero syempre, buhay. kung ikaw naman, kaya mo naman magpakasal Oo, ng go bonggang-bongga. lang naman. Wala namang Ilaban pumipigil. niyo yan. Oo. Pero ngayon kasi, yan, sa kagaya ng anong kwento natin, ano sila eh, talagang, kumbaga, practical yung and way tight nila. budget sila. Kasi, syempre, pag may baby, uunahin na yung baby eh. Pero ibig sabihin, nakakatuwa nga, kasi, yun, nakapagpakasal pa rin sila, kagaya nung pangarap nila. Pero tama ka, partner, kasi ikaw naman, basta makapagpakasal ka dun sa taong mahal mo. Yun ang importante, yun ang pinaka-importante. Oo. Pero kung talagang wish kasi, eto naman kasi sa ibang kababaihan naman dyan, no? Na gusto nila en grande kasi isang beses lang daw silang ikakasal. Which is tama naman. Oo. Wala naman tayong wala naman tayong hindi kami against sa ganung bagay. Kasi nasa sa inyo naman yan eh, kung paano nyo planuhin, kung paano nyo isa-celebrate yung wedding nyo eh. Kasi baka, kaya siguro nagkakaroon ng grande kasi nagkakaroon yung reception, yung mas bonggang-bongga, di ba? Kaya siguro nagkakaroon ng medyo mahal na wedding, di ba? Pero nasa sa kanila pa din naman yun. Pero ako, partner, siguro personally, kung ako kakasal, gusto ko en grande. Pero in some way, gusto ko intimate pero en grande. Yung parang konti lang yung tao, siguro mga most na yung 40, 50 kasi 'di ba balakihan. Pag sinabi mo kasi en grande, marami kang bisita. Gusto ko intimate wedding lang, yung mga talagang close lang, yung mga taong gusto ko lang. Pero sunod lahat ng
gusto mo. Oo. Pero, ang point naman dyan is dapat siguro by partners. Total, kayo naman ikakasal, di ba? By partners yung magiging arrangement. Tsaka decision. Pero iba't iba naman tayo ng, di ba? Iba't iba naman tayo ng gusto, iba't iba tayo ng ikaw ba, partner? nais. If it's God's will na dumating yung araw na ikakasal ka, paano? Paano yung ideal mo na, ay, gusto ko pag kinasal ako, eto, ganto. Kung kaya at kakayanin din, eto yung gusto kong kasal. Paano? Siguro ako kasi, ang gusto ko talaga is, church wedding. Oo. Gusto ko lang yung, intimate din, pero nandun lang yung mga gusto kong kasama. Kunyari, yung family ko, yung friends ko, yung close friends ko, yung mga gusto kong di ba? Tapos kung maaari lang, kasi yung sa tita ko, kaya ako rin na yun, parang gusto ko ikasal sa sa Manila Cathedral. Pero, alam mo kung bakit, kasi natutuwa ako dun sa mga simbahan na luma. Ganong style. Parang yung na-feature natin dito dati na sa Ilocos Norte, San Agustin Church. Oo, sobrang na starstruck ako sa mga simbahan na medyo lumang style. Kaya gusto ko lang din naman yung mga ganong style. Pero kahit hindi siguro sa Manila Cathedral o sa diba? Mas maganda lang yung lumang style. Kahit yung sa simbahan namin sa Bicol, doon kasi kinasal yung tita ko. Tapos ang maganda pa sa kasal nila, parang may swan na heart. Oo, parang nakaganon yung swan. Tapos malaking swan talaga yung pinagawa nila. Tapos gawa lang yung sa Bulacan. Kaya very lang talaga siya. Talagang medyo maliit lang yung simbahan, pero grande din naman kasi yung reception nila. Doon din naman sa Bicol. Pero yun nga, siguro ako something doon sa mga lumang simbahan. Mga ganong style yung gusto ko. Yun, partner, actually, nung bata ako, nang kapagsimba ako sa Basilica ng San Sebastian, dyan sa may Recto. Tapos nung nakita ko, ang ganda. Sobrang ganda ng simbahan. Tapos pala siya, made of steel. Nag-iisa na lang siya na, steel church sa Asia. Talagang yung mga, niya. Saan banda yan? Sa Recto. Sa Recto. San Sebastian, Basilica ng San Sebastian. San Sebastian Church. So, yon. Tapos, nung nakita ko, alam mo yung pagpasok mo doon, yung ceiling nga, yung taas. Harry Potter vibes. Ay, taray. Tapos, parang medyo lumang vibe din yung luma diba? siya. Matanda na yung simbahan na yun. Tapos, tapos yun, sabi ko, ay gusto ko pag tumanda ako, dito ako ikakasal. Pero ang laki kasi, since Basilica siya, anticipated mo na, ay malaking lugar. Pero parang pag ganun, hindi rin pala siya advisable. Kasi, hindi pa nakasal. Pero, pero di ba ibig sabihin, parang mahirap din. Kasi pag nakita mo yun, tas hindi naman puno yung altar mo, yung mga guest mo, parang hindi rin maganda tingnan. Kaya dapat talaga, parang 100 per people yung kailangan tapos na imbitahin mo. Para hindi pero baka naman, ikakasal tayo na hindi na pandemic. In God's perfect timing naman yan. Pero sa ngayon, hindi ko masyadong iniisip kasi yung ganong part. Siguro nasa stage pa ako ng adulting 101. Pero wala pa ako sa stage na gano'n. So, sabi nga dito, partner, yung suot kong damit, sandals, accessories, lahat yan sa Shopee ko lang hinanap. Tapos yung bet naman kasi, kahit nasa Shopee, alam mo, lahat ng gamit dyan talagang carry lang. Makahanap mo naman kasi talaga lahat ngayon na dyan sa app mga na online yan. na, diba? Tapos sabi niya, ang suot naman ng asawa ko, lahat yan, hiniram niya lang sa kapatid niyang nag-aaral na ginagamit lang sa HRM course. Taray. Nagmamagandang loob naman yung mga kumare ng biyenan ko para ipahiram sa amin ang gagamitin namin para sa bridal car. Wow. Nakakatuwa lang kasi pati yung bouquet of flowers ko nang galing pa sa nag-decorate ng venue namin. Naisip lang din namin na sa baguhang photographer na lang kami magpa-reserve para hindi masyadong mahal ang isingil sa amin. Tama naman, may point. We invited about 60 packs na puro close friends and family lang talaga. Kumuha lang kami ng restaurant na papasok talaga sa budget pero sobrang sulit. So ayun, finally we got married last, kailan lang pala to? Tapos perfect yung number kasi last 2/22/2022. So February 22,
2022. Taray. Sunod-sunod na ano yan, 22 partner. 22. Isang malaking thank you Lord talaga. Kaya para sa lahat ng nagpaplano at gusto naman maikasal sa simbahan, caring-care yan. Maging matyaga at hands-on lang kayo. Kayong mag-partner, kakayanin din yan. Sana nakakuha kayo ng kahit papanong idea mula sa kasal ko. From Bride, Rosel Albindo, Laparan. Wow, talagang alam mo talaga pag pag pangarap mo talaga yung isang bagay, kahit anong obstacle or yung ma-encounter mo, talagang gagawin mo lahat para lang di ba? Kahit butas ng karayom lulusutan mo. Oo. Kung talaga Pero gusto mo. congratulations kasi February 22. Ikaw, anong date yung bet mo? Kasi di ba may mga ganon, may mga tao na gusto yung ganitong May date. pinaniniwala Oo. Hindi, kasi sa family namin, very dominant yung number na 8. Ay, same. Oo, Infinity kasi, di ba? Oo, yung parents ko, ang anniversary nila is January 8, 1997. Tapos yung father ko, pinanganak siya June 8, 1970. Yung mother ko, pinanganak June 18, 1970. Yung sister ko, pinanganak ng August 8, 2005. So, ang daming may 8 sa family namin. Tapos, usually, lahat ng kilala ko na nag-aasawa na mayroong 8 na na anniversary, usually ang tatagal na nila. Parang sinasabi mo yung 8 talaga yung Ano mo favorite number? Kasi 8 represents infinity. Kaya siguro din, kaya siguro, para sa akin lang yun Ako lang baka kasi siya di ba? Kahugis siya yung letter 8. Kaya parang feeling sa sarili ko, parang iniisip ko na yung number 8 is for infinity. Pag binaligtad mo. Oo, di ba? Ayun, tapos maganda nga siya, partner, kasi yun. So parang ako, if ever man na ako yung time ko na magpakasal, siguro, syempre, schedule mo naman yan. Gusto ko pipiliin ko yung araw na may 8. Something na 8 siya. Yun, ganon. Sa bagay, no? Gusto ko yung maganda talaga yung number 8 Awan ko din kung bakit na-attract ka kapag nakikita ko yung 8 dati. Kasi sabi ko, parang talagang infinity. Siguro pag hindi, sa amin lang to Personal lang po itong opinion. Nagkakantuhan lang kami dito regarding dun sa kasal-kasal kasi. Kaya, pero alam ko may mga malalapit na dyan pero hindi na lang natin babanggitin ba? Kasi, baka naman maunsyami pa. Oo. Kaya, good luck na lang talaga and God bless. God diba? bless. Galingan. Pero, galingan nyo na lang. Diba? Hindi, basta maging mabait lagi. Naman. Hindi, wala. Parang kasi, diba? Parang pag iaano mo kasi, baka gusto mo nga, baka feeling mo siya na, hindi ka naman nagiging mabait. hindi ka marere-rewardan. Hindi sa paghintay ng reward. Pero hindi ka marere-rewardan ng someone you deserve. If ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nagiging mabuti dun sa partner. Oo, dapat din talaga, yung alam nyo sa isa't isa na gusto nyo na magpakasal, that time. Pag dumating na yung time na yon, ibig sabihin, yun na yun. Pero it doesn't mean na ituloy, mo na, di ba? Gusto ko yung background natin. Bakit? Ano yan, V? Ay, taray. Oo, pero in God's perfect timing, darating at darating tayo dyan. Pero partner, bago tayo magpatuloy sa mga kasalan na yan, nako, inaanohan na tayo neto ni Akala namin, graduation, oo nga. Kasing tunog kasi din ng kasal talaga yung graduation. Hindi, totoo. Iba yung graduation. Tadadadan! 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 Ganun kaya yun, di ba? Yung ganun, oo. DepEd. Hindi ko alam. DepEd lang yung may tugtog na ganon. Iba ba? Ay, naiba na? Alam ko pag public lang yung tunog na ganon. Iba ata pag private. Alam ko hindi ko sure. Ang taray. Sorry dito kasi Hindi ko sure. Sample daw, sample. Hindi rin kasi namin alam. Pero partner, bago nga natin ituloy ang ating kwentuhan, ay magbabalik po ang programang Trending ngayon. Trending ngayon. Trending ngayon. Trending ngayon. Trending ngayon. At muli pong nagbabalik ang
ang programang Trending ngayon at kami pa rin ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Ako, ito talagang social media natin. Medyo may pagkaano. Bilis. Oo. Guys, pero hair dito. Ginawa ko ng salamin yung ano. But anyway, bago tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories ay babatiin ko lang si Marilet Anchola at Champagne Lopez diyan mula sa Caloocan City at sa Laguna, San Pedro Laguna. Yan. See you later mga beshi. Ayan. See you later. Oo. Ito na kasama. Oo, see you later. Oh. Ayan. Pero, yun na nga partner. Malapit na tayo magtapos. Pero bago tayo magtapos, ay may mga baon pa tayong mga trending at viral stories. Oo naman, partner. Ito. Ngayong gabi. Ano? Ay, ikaw. Kaya natin to partner, no? Ito muna, partner. Meron kasi dito nag-trending at nag-viral na isang larawan patungkol sa isang lolo na lulan ng kalabaw. Ang kanyang mga apo sa pagbili ng pagkain sa isang fast food chain. Partner, naku, magugulat ka dito kasi kadalasan ang mga nakikita natin sa mga drive-thru ng mga fast food chain ay mga sasakyan. Mga four-wheelers, mga ganun, di ba? O kaya mga motor, o kaya minsan pa nga tricycle, di ba? Pero ito partner kasi dati na feature ko sa trending din, ang araro. Kalabaw, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Pag-araro, oo. Gumagamit siya ng kalabaw para ata mag-harvest. Mas madaling paraan. Hindi partner, iba kasi itong trending natin ngayon. Pero iba rin yung na-feature ko. Ang gamit niya is yung sa palayan. Okay. Yung ganun, yung parang triangle, yung yung pagkakadrive. Pero ito partner, magkaiba to. Pero bago natin puntahan yan partner, bago natin ibahagi yung kwentong yan, kung ano nga ba talaga ang story sa likod ng mga larawan na yan, ay puntahan muna natin ang ating mga Ronda Patrol. Ronda Probinsya. Governor candidate di natinag sa endorsement ng INC. Balitang yan ihahatid ni Johnny Gole. Johnny? Yes, hindi raw dapat panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Sa halip, lalo pa raw maging masigasig sa pangangampanya para sa mga mamamayan ng Pampanga. Ito yung naging reaksyon nitong si Pampanga gubernatorial candidate Danilo Dan Bailona matapos ihayag na nitong Iglesia ni Cristo ang kanilang endorsement para kay incumbent at re-electionist Pampanga Governor Dennis Pineda para sa kanyang at kasama yung kanyang ina na si Vice Governor Lilia Nanay Pineda na walang kalaban o anupos ngayong minay na eleksyon. Ayon dito kay Bailona, hindi na niya ganong inaasahan ang endorsement sa kanya mula sa INC. Kaya todo sipag sa pangangampanya at pakikipagpulong sa iba't ibang organisasyon ng mamamayan sa Pampanga ang kanyang inaatupag. Bagamat malayo ang agwat nitong si Pineda sa survey na umasa pa rin ito si Bailon na may milagro na bumaliktad ang sitwasyon sa araw ng halalan. Pinapasad Diyos na lamang umano nito ang suporta sa kanya ng mga mamamayan ng Pampanga at inaasahan nito na magkakaroon ng magandang laban. Alam naman daw niya na pader ang kanyang babanggain sa labang ito. Umaasa pa rin umano siya na magwagi laban kay Pineda na merong mahigit sa 78% approval rating base sa local poll survey dito sa lalawigan. Gayunpaman sinabi nito si Bailon na maganda naman umano at positibo ang pagtanggap sa kanya ng kandidatura ng mga taga-Pampanga. Kaya anya lalo siyang ginaganahan at nagsisipag sa kanyang pangangampanya. Inaasahan na ngayong gabi o hanggang bukas ang huling meeting di abante ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon dahil sa araw ng linggo ay tapos na nga itong itinakdang araw para sa pangangampanya ng lahat ng mga kandidato. Apila ni Bailon sa kanyang mga kabalin na huwag matakot kundi bumuto ng kandidatong kanilang gusto. Hindi niya dapat umiral ang takot dahil sa napatay na 2 punong barangay na pawang kaalyado niya. Unang pinatayong nang hindi pa nahuhuli o nakikilalang mga salarin ang punong barangay ng Santo Niño, Buagua, Pampanga at ang huli
ay itong si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza na kumakandidato rin City Councilor dito sa City of San Fernando, Pampanga, na nasa slate nitong si Vice President at City Mayoralty Candidate Vilma Caluag, na ang dalang kandidato sa pagkagobernador ay itong si Bailona. Patuloy pa yung isinasagawang investigasyon ng binuong Special Investigating Task Force ng Philippine National Police para sa ikalulutas ng krimen. Nag-alok naman ng 2 milyong pisong pabuya ito si Bailona para sa sino mang makapagtuturo at magiging daan upang malutas nga itong kaso na krimen kay Mendoza. Para sa Buses ni Juan, para sa Halalan 2022, ito si Johnny Goles, Central Zone Patrol, nagulat sa Impinamitudong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Johnny Goles. Samantala, Vice Governor ng lungsod ng Zambales, kinasuhan ng child abuse ng 3 paslit. Ang detalyeng yan, ihahatid ni June Bringula. Magandang gabi, June. Magandang gabi. Dumaranas ngayon ng trauma at labis na pagkatakot ang 3 paslit makaraang pagsisigawan sa kanilang harapan ang kanilang ama ni Zambales Vice Governor Jay Colhon at pagbantaang ipakukulong ito. Busod dito at sa takot na rin para kaligtasan, nagsampa ang ama ng kasong paglabag sa Section 359 ng Revised Penal Code at Section 10 ng Republic Act 7610 na may kinalaman sa paninirang puri o slander at iba pang uri ng pang-abuso, kalupitan at iba pang karahasan laban sa bata ayon sa pagkakasunod. Sa sinumpaang salaysay nitong si Francisco Mas Jr. ng Barangay Aningway sa Katiyan, Subic, Zambales, inireklamo nito si Zambales Vice Governor Jay Colhon makaraang itong dinurong opisyal at pagisagawan na ipakukulong kita, namumuliti ka at pagsabihan na kayo ay sumama sa akin. Sa pagpatuloy ng ngit at pagisigaw ng opisyal, tinangkap pa rin umano ni Mas na ipiliwanag na walang katotohanan ang mga parata nito kasabay ang paghingi ng tawad. Binanggit din ito ang tungkol sa kanyang maliit na anak. Ngunit tanging malakas na ang sinabi nitong si Colhon na wala akong pakialam sa mga anak mo. Ang sinagot ni Colhon at ito umalis. At noon lamang umano niya napansin ang mga anak na umiyak at bakas ang takot sa mga mukha nito. Sinabi pa ni Mas na mula nung maganap ang insidente, hindi na ito nakapasok sa trabaho dahil sa banta na ipakukulong ito ni Vice Governor Jay Colhon. Samantalang ang mga anak naman ay labis pa rin ang takot at ayaw nang lumabas ng bahay at hindi makatulog at di makakain ng tama dahil sa mga nangyari. June Bringula, Simple Metodo Lakas, DWIC. Maraming salamat, June Bringula. Samantala, halos 3,000 kasapi ng TODA at HODA sa lungsod ng Batak nabigyan ng tulong sa ilalim ng aid to PUVs and crisis situation. Detalye ng balitang yan, ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald? Babalikan natin si Ronald Idol Domingo. Samantala, partner, eto na nga ang sinasabi ko. Babalikan natin ang ating mga ronda at Metro Patrol. Pero ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa likod ng larawan na ipinapakita natin kanina, partner. Trending ngayon ang ilang larawan patungkol sa isang lolo. Eto na nga, na nagkalabaw patungo dun sa isang fast food chain na kasama ang kanyang mga apo para mabilhan ng pagkain. Nakakatuwa ang mga ganito, no? Kadalasang mga kotse, motor, parang iba yun, Yun ba yun? Di ba pala nasa isip ko, kambing. Pero eto na nga, partner, kadalasang mga kotse, motor at iba't ibang uri ng sasakyan ang bumibili rito. Kakaiba ang pagbili ng isang lolo gamit ang kanyang kalabaw. Ang nasabing larawan ay umabot ng 1.2 million views. Video kasi ito. Nakakatuwang malaman ang pagmamahal na ipinapakita ng lolo sa kanyang mga apo na kahit wala pa silang magarang sasakyan ay nakabakas o makikita mo talaga sa kanilang mga mata ang ligaya at tuwa sa kanilang mumunting salo-salo habang nakasakay sa kalabaw.
Isa lamang ito sa masasayang larawan ng mga apo kasamang kanyang mahal na lolo. Tiyak na maraming Pilipino talaga ang makakaalala sa kanilang kabataan kasama ang kanilang mga lolo at lola. Nakakatuwa yan, partner, kasi kung iisipin mo, sa iba kasi, 'di ba, lalo na pag nandito sa atin, normal na lang, 'di ba? Normal na lang na parang nagde-drive-thru sa mga fast food chain. Normal na lang, isang usual thing na lang kumbaga. Nagugutom ka, ay mag-drive-thru na lang tayo. Pero sa mga ganto kasi, yung sa mga ganyan, probinsya, sa mga probinsya, isang malaking bagay pa rin po ang nakakapag-drive-thru. Oo. Kahit nakasasakyan o hindi, tuwang-tuwa ang mga bata. Well, kahit sino namang bata hanggang ngayon 'di ba? Basta pupuntang fast food chain, excited 'yan. Oo, lalo na dun sa mga paborito nilang kainan. Pero to, partner, nakakatuwa lang kasi 'di ba yung lolo nila, talagang dinala pa sila dun sa fast food chain kahit kalabaw lang. Pero alam mo, wala yan sa magarang sasakyan Wala yan sa kung anong sasakyan yung dalhin mo dun sa fast food chain na gustong idadalhin ng lolo nila sa kanyang mga apo. Dahil nasa nasa pagmamahal ng isang grandparents sa kanyang mga apo, di ba? Actually, partner, mas nakakatuwa ngayon ganyan. Kita mo, nag-trending pa sila dahil dyan kasi kakaiba yung story na yan, kakaiba yung way nila kung paano sila nag-drive-thru dyan sa fast food chain na yan. Oo, nakakamiss naman yung mga lolo't lola. Totoong mababalikan ang alaala ng mga kabataan natin, di ba? Correct. Dahil yung mga bata pa tayo, talagang ako, partner, talaga, own experience talaga. Sariling experience ko talaga na nung bata pa ako, talagang dinadala ko ng lola ko sa isang fast food chain. Natuwang-tuwa talaga ako na hanggang ngayon talaga namang dala-dala ko pa yung feeling na yun na talagang, alam mo yun, yung feeling na, dati, nililibre lang ako ng lola ko. Ngayon, nabibili ko na siya. Isang din pala yun, isang achievement sa pagiging adulting 101. True, oo. Parang diba? memory mo kasi siya na ikikip or ite-treasure rather talaga. Na dati inaano ka lang ng lola mo, ng mami at daddy mo, dinadala ka lang. Ngayon, nabibili mo na ng sarili mong pera dahil sa pinagtatrabahuhan mo din naman ito. Kaya itreat natin yung lolo't lola natin. Dahil nga malapit na yung Mother's Day, itreat natin yung mga magulang natin. Kahit hindi nga kahit walang okasyon. No? Kung diba? kaya mo naman, may sobra ka. Basta kaya mo. Hindi naman kailangan na buong fast food chain bibigay mo Oo, totoo. Madalhan mo lang yan ng kahit fries. Masaya na yan, isang burger. Mami ko nga, halo-halo lang ng isang fast food chain. Tuwang-tuwa na siya. Pero hi muna kay Ma'am Beth Samson at kay Pearl Hertz. Pearl Hertz. Happy Mother's Day. Uy, nabati ka na po namin kanina, Miss Pearl Hertz. Happy Ayan, Mother's kay Day Abby Alinio din. Hello Mahal kay ka namin. Happy Mother's partner, Day. bago tayo dumako sa ating Metro Patrol, ulit, batiin ko rin ang Happy Mother's Day si Ate Abby Perez at saka yung tita ko, si Tita Eva Perez dyan sa Pampanga. Ayan, happy Mother's Day sa lahat ng mga ina, nanay, mother, mudra, sa lahat ng mga nagse-celebrate ng Mother's Day. Hello po sa inyo lahat. Hello po. Magse-celebrate pa lang pala kasi May 8 ata yung May Mother's 8, Day. sa linggo na po yan. Pero ito na nga, partner, puntahan muna natin ang ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Traffic situation dyan sa Pasay, Ed, sa southbound. Alamin natin kay Ed Bartolay. Magandang gabi, Ed. Magandang gabi. Dahil po tayo ngayon sa EDSA southbound. Ito ay lungsod ng takumento ng Pasay. Kung saan ay talagang itong pagbaba lang itong Magallanes sa bridge ay mabagal ng usad dito ng mga motorista patungo dito sa Top Avenue. At sa papunta naman ng flyover ng tramo ay medyo moderate, pero pag baba naman yan ay nagpapagat dahil sa may road repair dyan sa area ng tramo at Aurora Street. At sa ngayon, napansin din natin may mga traffic enforcement ng MMDA na kung saan ay nanguhulis na sa mga motorista na color coding. At ito ay tinitikita na daanan natin. Kaya ngayon lang, at narito pa rin tayo ngayon sa area ng Top Avenue ay itong southbound ng EDSA. So yan ang sitwasyon report mula rito sa lungsod ng Pasay. Ito si Metro Patrol Eduardo Bantay Nagulat para sa MT lang ito lakas DWIC. Maraming salamat, Ed Bartolay, dyan sa Pasay. Samantala, balikan natin ang ating
Ronda Patrol. Balikan natin si Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Ronald? Ronald? Ayan, partner, meron ka ba dyan mga ibang mga trending news o ako na muna? Eto na nga, partner. Nakakatuwa to, partner, kasi sa isang video, ang couple na ito ay ikinatuwa na gawin nilang gender reveal ang pagbasag ng itlog sa kanilang mga noo. Parang pinaintan nila yung mga itlog ng pink at blue. Ngayon, partner, alamin nila kung paano ano daw? Paano malalaman yung gender? Oo, yun. Yun pala yung gusto ko sabihin. Kung pinulayan nila, paano nila malalaman? Partner, eto na nga, babasagin nila isa-isa yung Egg. itlog. Ngayon, syempre, kung ano yung raw egg, yun yung gender ng kanilang baby. Papakita natin dyan maya-maya lamang. Mag-asawa tuwang-tuwa nang gawin ang kanilang gender reveal sa pamamagitan ng pagbasag ng itlog sa kanilang mga noo. At nang mabasag na nga at alam mo ba kung anong color ang nabasag? Ano? Partner, color blue. Ibig sabihin, It's a boy! yes, it's a baby boy. Welcome to the world. Pero partner, ito ang nakakatuwa dyan. Ipapakita natin mamaya-maya lang, no? Yan, partner, nakakatuwa dahil yung buntis, yung mommy, yung nakabasag ng blue egg. Sa noo Oo, niya. partner. Tapos yung reaction niya talaga, partner, tumalon-talon siya. Nako, pero bawal pa yun kasi. Bawal. Sabi nila exercise din, pero sobrang gulat siguro. Oo, partner. Makikita natin dyan maya-maya lang. Dahil medyo matagal. Ayan. Bye! Ayan na. Medyo nagbabay tayo kay Dion. Ayan. Dahil nanonood din siya kanina. Ayan. Pero ito nga, partner, nabasag na nga ang color blue na egg. At sobrang tuwang-tuwa ang couple na ito. Alam mo ba, partner? Umabot lang. Tig ko lang to. Pagka daw babae ang unang anak, babaero daw ang tatay mo. Naku, Jello! Patay tayo dyan. Oo, pero hindi naman natin malalaman kasi alam ko, gusto ko din gender reveal kasi di ba parang ibinibigay lang yung parang ipapaano mo lang sa mga friends mo na, uy, kunin mo yung sa email na ganito para kasi na nag-gender reveal din sino ba to? Si Micah at saka si Maze. Sobrang nakakatuwa kasi minsan, pero bawal to eh. Kami, parang naglalaban-laban kami. Oh, hindi, baby girl yan. Ay, hindi, baby boy yan. Pero dun, pero dun kay Maze, tama yung hula ko na baby boy. Doon naman kay Micah, it's a baby girl. Kaya sobrang tuwang-tuwa kami. Hello kay baby Zach at kay baby Astrid. Yan ang ating mga baby DWIZ partner. DWIC babies, nasusunod na henerasyon. Oo. Kaya nakakatuwa lang na may sabi nga ni Kuya Jello nung nakaraan, papuntahin na daw ni Ate Mace dito si Zach para ite-train niya na daw. Sabi ko nga, papuntahin na si Astrid at si baby Zach para in the future. Alam mo na. Oo. Hello kay baby Astrid at kay baby Zach. Diyan yan sa Rizal at saka doon yan naman sa Bulacan. Si baby Zach. Hello! Ayan ang ating mga lodi talagang pet malo ng mga babies. Ayan. Kaya partner, nakakatuwa lang. No? Daming views, partner. 35 million views. Talagang trending, partner. Oo, yan yung matatawag mong trending kasi hindi lang siya basta nakita lang ng iilan. 35 million. Sa ibang bansa kasi, partner. Kaya, alam mo tayo dito sa trending, iba't ibang story ang ating tinatampok. Diba? Mula yan sa iba't ibang bansa, dito man yan sa Pilipinas o sa labas ng bansa, o kaya sa social media. Sa iba't ibang social media platform. Siguro kahit nga merong mag-trending sa outer space, kukunin natin. Oo, partner. Kahit saan yan, kahit saan lupano. Basta something unique at something trending, dito nyo lang yan maririnig sa trending, partner. syempre. Ikaw ba, partner? Meron ka pa ba dyan? Eto, partner, mga patapong resibo, ginawang canvas ng isang artist. Wow! Hanggang saan nga ba aabot ang patapong resibo mo? Tinagtatago ka ba ng mga resibo? Oo, partner, kasi kaya lang nagfe-fade. Yung mga resibo pala nagfe-fade, no? Oo, unless hihingi ka kasi ng OR. Pwede ka humingi ng OR.
Or hindi nag-fade or something kasi minsan na handwritten usually. So sabi dito, ang 21 taong gulang na si James Abayon mula sa Davao de Oro, ginawa itong canvas para sa kanyang mga obra. Ang creative! Tingnan mo naman, partner, Ay, ang galing! Oo, ang galing nga talaga. Wow! Talagang iba talaga nagagawa ng iba't ibang artist dito sa bansa. Iba talaga ang mga talento ng Pilipino. Totoo. Siguro ito, na-bored to si James Oo. Sabi niya, wala ba akong papel dito? Bayan? Walang extra paper. Oo. Kaya ang ginamit, resibo. Pero ang galing. Very vivid yung itsura ng mga drawings niya. Lalo na yung Last Supper, Kita mo, naka-frame. Alam mo yung very detailed. Yung pagkakaguhit. Iisipin mo ba na parang niloko lang kasi sa resibo nakasulat? I mean, naka-drawing, di ba? Oo. Ang galing talaga ng mga natin, ng mga artist soon to be. Kasi yung last time din na pag-usapan natin, di ba, yung thumb mark? Oo, thumb mark ang galing din talaga ng pagkakagawa. Ito talaga very detailed, talagang finrame pa. Kaya nga hindi mo nasabihin na, ay, resibo yan. At yung resibo niya, hindi pa perfect yung pagkakakat, ha? Oo. Yung sa Last Supper, may uka. Yung alam mo yung minadali yung punit na resibo. Oo, alam mo yung ang maganda pa dyan, partner, yung ibang ginagawa yan, parang sinusunog nila yung mga, para may detail. Para may, kumbaga may, accent. Nagiging vintage kasi pag Oo, totoo. Kaya sobrang ganda din. So sabi nga, taong 2021 na maging trending ang ballpoint pen art ni James ng Last Supper na kanyang iginuhit sa resibo. Sabi dito, para kay James, kakaiba ang kanyang masterpiece dahil sa bukod sa iginuguhit niya ito sa maliit na papel, nakatutulong din siya sa kalikasan. Totoo. Sabi nga, di ba nagtitrending din yung Let the Earth Breathe. Di ba? Alam mo, natutuwa ako dun sa mga nagbabakal bote din. Yung kasi ginagamit nila yung plastic, yung mga plastic bottles. Kumbaga, may mga nagtitrending din yan Pero alam mo, nakakatuwa lang talaga yung mga ganong, citizen or netizen natin, di ba? Ang dami nilang naiisip na kakaiba. At syempre naman talaga, iba talaga ang talentong Pinoy. Totoo. Kahit saan mo dalhin, lalabas at lalabas, aangat at aangat, pag talento na ng Pinoy ang pag-usap. Yan, partner, dahil dyan, syempre, ang talento natin, ibinigay yan ni Lord. True. Kaya, puntahan na natin ang ating verse of the day. Ating verse of the day, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Mula po yan sa 1 Timoteo chapter 4 verse 8. Yan ang ating verse of the day. At bago tayo magpaalam, partner, pinasasalamatan natin ang ating mga kasama dito sa himpilan sa pangunguna ni Engineer Fred Belamala. Social media na si Jai Rojas at ang ating communication assistants na sina John Punaya at Isha Panlilio. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at talaga namang hindi kami iniwanan sa isa't kalahating oras dito sa programang Trending Partner, ngayon. pasensya na. Ang segment pala natin ngayon, si Angelo Baino, hindi si Jai Rojas. Oo nga pala. Si partner, medyo nalito lang siya, ha? Kasi kanina nandiyan pa si Jai. Oo. Pero maraming salamat po sa mga sumubaybay. Muli kami ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman si Rashid Locsin. Hanggang sa susunod na linggo, kami pa rin ang inyong makakasama. At susunod na ang programang Radyo Klinika kasama si Miss Marupa Hati Sarne. Bye! Trending ngayon.